Real talk lang. Ikaw kasi ang tagas, besh. Kaya yung mga tao mo, iniiwan ka na kasi pressure ka ng pressure para magbenta sila ng mas malaki. Inuubos mo yung pera paano magkakaroon ng pera sa bangko? Business owners, pakinggan nyo to. Ang pera ng negosyo ay pera ng negosyo, hindi pera mo. Maraming businesses ang pumapalpak dahil kulang sa disiplina ng pera. Hindi talaga dahil kulang sa funds. Or maybe, akala mo kulang ka sa sales. Hindi rin. Pero maybe, hindi ka lang responsable sa iyong business finance. Ang problema kinukuha agad ang kita. Ginagasto sa personal. Inuuna ang lifestyle kesa cash flow. Anong resulta? May tagas ang negosyo. At kahit anong product improvement, service improvement, at sales improvement pa ang gawin mo, hindi lumalago ang negosyo. Real talk lang. Ikaw kasi ang tagas, besh. Kaya yung mga tao mo, iniiwan ka na kasi pressure ka ng pressure para magbenta sila ng mas malaki. Inuubos mo yung pera paano magkakaroon ng pera sa bangko? Ikaw bilang may-ari ay kasali sa sistema ng negosyo. Ang lagi kong sinasabi dito, huwag mong baguhin ang percentage. Baguhin mo ang amount value. Kung ang worth ng kumpanya mo ngayon ay 1 milyon at ang kinukuha mo bilang iyong personal income ay 10%, gawin mong 10 million ang value ng kumpanya, huwag mong babaguhin ang percentage, kunin mo lang ang amount value nito. So from 1 million, kumukuha ka ng 100,000, pag lumaki ito into 10 million, 1 million na ang kinukuha mo. Ang problema, greedy ka eh. Gusto mo ba ng sustainable na business? Treat your company like how it should be treated. A company, not your piggy bank. Hindi nagtatrabaho lahat ng mga empleyado mo para lang sa lifestyle mo. Nagtatrabaho sila para sa pangarap nila, matutupad yon kung may pondo ang kumpanya. Para everybody happy, prosperity for all. Hindi ba maganda yon?